Saan ito? Kaka-crossover ko lang, nahulog na ako sa madilim na tubig. Anong klase ng impyerno ito? Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Grabe, mga alagad ng Diyos ang naglalaban. Nakakatakot talaga. Huwag na huwag akong mahahalata. Sila ang yelo ng ulap. May araw ka rin. Ikaw, mababang tao. Kahit mamatay ako, hindi ko hahayaan na masira mo ang aking dangal. Ang ganda ng babaeng ito. Magandang dilag. Huwag ka nang lumaban. Ah! Huwag akong patayin, may napatay na. Wala akong nakita. Talagang purong yang katawan. Tama lang, makakatulong ito sa lason sa aking katawan. Biyaya ng Diyosa, patawarin mo ako. Gusto mo bang mamatay o mabuhay? Basta't pakawalan mo ako, kahit ano pang gawin ko, okay lang. Gagawin ko ang lahat. Sige, sumama ka sa akin sa kuweba. Ano? Natulog na ang lola na ito ng halos isang araw. Kapag nagising siya, papatayin niya ako. Kaya't sayang lang ang lahat. Patawad, wala akong ginawang masama. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Lumapit ka dito. Ah, putang ina. Hindi pa ba natatanggal ang lason niya? Bilisan mo dito. Talagang karapat dapat siya sa purong yang nakatawan. Hindi lang natanggal ang lason, kaya pang makapagpataas ng kakayahan. Mukhang may silbi pa siya. Ang lakas na ito ay, anong nangyayari? Ano nang nangyari sa palawit? Hehehe, hindi ako pinabayaan ng langit. 1,000,000 taon na. Sa wakas, may nakita akong isang katawan ng purong yang. Matandang gago, sino ka? Kukunin ko ang katawan na ito. Gusto ng matandang gago na angkinin ang katawan ko. Sumuko ka na. Maging batayan ang muling pagdating ko sa mundo. Hahaha. Hindi pwede. Nahihirapan akong makatawid sa pagkakataong ito. Hindi ako pwedeng mamatay dito sa lugar na ito. Ayaw ko pang mamatay. Narito ako upang tulungan ka. Matandang demonyo, makikipagpatayan ako sa'yo. Hindi ito possible. Paano ka nagkaroon ng dalawang kaluluwa?
Nilamon ko ang matandang ito. Biglang nadagdagan ang alaala niya sa utak ko. Hindi ko inakalang ang matandang ito pala ay isang dalubhasa sa daan ng alkimya at formasyon mula sa daigdig ng mga Diyos milyon-milyong taon na ang nakalipas. Hanapin natin kung may mga sikreto dito. Lexat, Hao Qianju. Ito ay isa sa pinakamataas na teknik sa mundo ng mga Diyos. Ang bilis ng paghasa nito ay daan-daang beses kaysa sa karaniwang teknik. Subukan ko nga. Ikatlong antas ng Juyuan Realm, pang-apat na antas. Ikasyam na antas, Ruro. Paglalakbay sa ibang mundo, katawan ng purong yang at malaking regalo ng kapangyarihan. Ang saya naman ng cheat na ito. Buti na lang at iniligtas ako ng kaluluwa ng dating may-ari. Ngayon, oras na rin para suklian ko ang utang na loob na iyon. Kapatid, huwag kang mag-alala. Ako ang maghihiganti para sa'yo. Ha! Hindi ba ito ang inutil na batang amo ng pamilya Yang? Tingnan mo ang itsura mo. Nasa labas ka ba at namamalimos? Ha ha ha! Siya yung sa pamilya Yang. Ang batang Panginoon na may antas na 3 patong sa Juyuanjing. Sa tingin ko, muli siyang mabubugbog. Yung batang Ginoon ng pamilya Xiao ay nasa ika-5 patong ng Juyuanjing. Si Xiao Gigi, matagal na kitang narinig. Maliit na bastardo, hinahanap mo ang kamatayan. Binigyan kita ng mukha, pero ayaw mo. Kung ganoon, palitan mo ang apelyido mo sa Mei. Mas bagay sa iyo ang Mei Gigi. Maliit na bastardo, tiyak na wawasakin ko ang pamilya mo, Yang. Yang Daolin, ang anak mo ay sinaktan ang anak ko ng ganito. Kung hindi mo siya ibibigay ngayon, huwag mong sisihin ako kung wala ng awa sa nakaraan. Puno ng pamilya. Huwag na huwag hayaan na madamay ang buong Yang pamilya sa kanya. Tatay, tinawag mo ako. Chenner, ikaw ang nakasuntok kay Xiao Gigi. Siyang unang umatake, nagdepensa lang ako. Xiao Shuming, ang anak mo ay hindi marunong at siya pa ang unang umatake. Siyang nagdala ng kapahamakan sa sarili niya. Kung nais mong maging kalaban ng pamilya Yang, handa kaming makipaglaban hanggang sa dulo. Ayos, Yang Daolin. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo siya mapapangalagaan. Ang pinuno ng pamilya, si Yang Lingshen, ay 15 taong gulang na ngayon. Ayon sa mga alituntunin ng pamilya, kung ang nakababatang pinuno ay hindi kayang talunin ang mga kapwa niya sa pamilya, may karapatan ang lupon ng mga matatanda na tanggalin siya sa posisyon bilang batang pinuno ng pamilya. Sa kasalukuyang antas ng pagsasanay ni Yang Lingshen, talagang wala siyang karapatang ipagpatuloy ang pagiging batang pinuno ng Yang pamilya. Mga mahal na matatanda, hindi ko alam kung sino ang sa tingin ninyo ay may karapatan na pumalit sa akin. Inirerekomenda ko ang apo ng punong matanda, si Yang Zihao. Sa murang edad, siya ay nasa ika-9 na antas ng Juyuan. Kahit sa buong lungsod ng Hanyang, may tuturing na siyang pinakamataas na henyo. Mabuti, bukas ng umaga ang pagtatanghal ng pamilya. Kung magagapi ni Yang Zihao si Ben Xiao, ang posisyon ng batang Panginoon ay mapupunta sa kanya. Ano sa tingin mo? Sundin na lang natin ang sinabi ni Chen. Panginoong Xiao, may masamang balita. Bumalik na ang maliit na bastardo ni Yang Lingshen. Bakit ka nag-aalala? Alam ko na lahat. Dapat hindi tayo nakita ng binata noon, di ba? Walang dapat ipag-alala. Nakakover ang mga mukha natin noon. Hindi niya maaaring malaman kung sino tayo. Mukhang swerte ng maliit na bastardo na ito. Bukas sa arena ng labanan, ipaparamdam ko sa kanya kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Pinsan sa madaling araw. Bilang kuya, payo ko. Mas mabuti pang sumuko ka na lang. Kung hindi, walang awa ang mga suntok at sipa. Siya ang taong nakasuot ng itim. Punong matanda. Kamakailan lang ay medyo umunlad ang aking kakayahan. Kung sakaling hindi ko sinasadyang masaktan si kapatid na Zihao, huwag mo akong sisihin. Hahaha, minsan, Panginoon. Maaari kang sumugod. Basta't kaya mong saktan si Zihao. Magandang ideya, bilang pagpapakita ng respeto sa iyo. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon kay Yang Zihao. Kung gusto mo talagang mamatay, sige, tutuparin ko yan. Bastos na bata, huwag kang umiwas. Ikalawang hakbang.
Kapatid ng madaling araw, kung may kaya ka, huwag kang umiwas. Harapin mo ako ng diretso. Tatlong galaw na ang lumipas. Tatlong galaw na ang nakalipas. Ah! Pasensya na. Kung alam ko lang, mas maingat sana ako, ginoong matanda. Yang Lingshen, naglakas loob kang sirain ang dantian ni Zihao. Si Yang Zihao ay nag-ambush sa Taikang Mountain 2 araw na ang nakalipas, na may layuning agawin ang posisyon ng pamilya Xiao. Ngayon, muli siyang nag-atake sa akin sa arena, na may layuning magrebelde. Hindi kasi Yang Lingshen. Ang tunay na Yang Lingshen ay napatay na namin ni Yang Kun. Sa wakas, umamin ka na. Talagang muntik na akong mapatay mo. Pero swerte lang, nakaligtas sa isang panganib. Ang laki ng loob na manghimasok sa aking anak. Tawagin ang mga tao, durugin ang dalawang ito at ip sa mga aso. Ang binatang si Han Cheng, ang punong bayan, ay dinala ang kanyang anak na si Han Ruoksu upang bumisita. Sabi ay may mahalagang bagay na nais niyang talakayin sa punong pamilya at sa inyo. Kung may nais sabihin si Tianling, huwag mag-atubiling ipahayag ito. Ay, Daling. Sa totoo lang, nandito ako ngayon dahil may hinihiling. Nandito ako para bawiin ang kasal. Uncle Yang, alam ko na may kasunduan kayo ng aking ama noon. Ngunit ang usaping kasal ay hindi dapat pilitin. Kaya't ako'y humihiling sa inyo. Pwede ba nating tapusin na ang kasunduan sa kasal natin? Ay, Chenner. Ano sa tingin mo? Ama, sa tingin ko may punto si Han Ruoksu. Maraming salamat, Uncle Yang. Han Ruoksu, ngayong kanselado na ang kasunduan sa kasal. Kaya't ang espada ng espiritu na hawak mo, hindi ba dapat ibalik sa akin? Yang Lingshen, lalaki ka ba? Naiisip mo pang humingi ng bagay na ibinigay mo. Ang espadang ito ay ibinigay ko sa aking kasintahan. Dahil hindi ka na aking kasintahan, wala ka ng karapatang hawakan ito. Isang espada lang naman ito. Ayaw ko na rin. Sana, Ginoong Han, huwag mo nang dalhin ang mga bagay na ibinigay ko sa'yo. At sabihing wala akong silbi. Nakakahiya. Dahil dito, aalis na kami, Daling. Hahaha. Magaling bata, may prinsipyo. Pagkalipas ng kalahating buwan, tatanggap ng mga bagong disipulo ang Tianyuan Palace. Galingan mo at subukan mong makapasok. Ama, wag po kayong mag-alala. Siguradong makakapasok ako sa Tianyuan Palace. Mabuti, magaling. Ito ang papet na panubok ng Tianyuan Palace. Basta't matalo mo ito, makakapasok ka na sa unang pagsubok. Sino mang higit sa 18 taong gulang? Diretsyong tatanggalin. Ito ba ang walang silbi na batang pangulo ng Yang na si Yang Lingshen? Paano siya nakarating dito? Narinig kong pinabagsak niya si Xiao Jiji kamakailan. Pinatay din niya ang matandang nakatatanda ng Yang. Hindi ko alam kung totoo ba iyon. Kahit na totoo, ano naman ang pakialam? Ito ay isang puppet na nasa tuktok ng siyam na antas ng Gathering Yuan Realm. Pumunta siya roon, parang hinahanap na ang kamatayan. Grabe, isang atake.
Sa isang atake lang, nawasak niya ang puppet. Ito ba talaga ang walang silbi na si Yang Lingshen? Ano ba talaga ang antas ng kanyang pagsasanay? Napakatakot. Ito ay tiyak na lakas ng nasa tuktok ng siyam na antas ng Gathering Yuan Realm. Binabati kayong 5 sa matagumpay na pagpasok sa ikalawang round. Susunod ay ang ranking battle. Kailangan ninyong makipaglaban sa bawat isa sa iba pang 4 na tao. Ang mga manlalaro na makakakuha ng pinakamataas na 2 ranggo ay makakakuha ng pagkakataong pumunta sa punong tanggapan ng Tianyuan Palace para sa pagsusuri. Si Yang Lingshen ay nakakuha ng laban na isa. Si Yang Lingshen ay makakalaban si Xiao Jijun. Yang Lingshen, sinira mo ang kapatid ko. Ngayon, gusto kong bayaran mo ang iyong dugo sa pamamagitan ng dugo. Lumapit ka at mamatay. Ginoong Dongfang at ang Diyosa ng Espiritu. May isang bagay akong gustong linawin muna. Ano man ang kailangan mong sabihin, sabihin mo na. Sinabi ni Xiao Jijun na papatayin ako. Kung sakaling mapatay ko siya sa laban. Ito ba ay labag sa patakaran? Hindi ito labag sa batas. Ang inyong buhay at kamatayan. Hindi makikialam ang Tianyuan Palace. Maraming salamat sa iyo, Ginoong Dongfang, sa paglinaw. Magsimula ang laban. John Yang Lingshen, ibalik mo ang buhay ng anak ko. Tatay, parusahan mo siya. Xiao Shuming, makinig ka sa akin. Kung muling susubukan mong saktan ang anak ko, wawasakin ko ang buong angkan mo. Sobrang tagal na nating nasayang dito. Kayong dalawa na ang sumugod. Tinatanggap namin ang pagkatalo. Panghuling pagsusulit, lahat ng laban ni Yang Lingshen ay panalo. Nakuha ang unang pwesto. Si Hanro Oksui ang pangalawa, makakakuha ang 2 ng pagkakataon na sumailalim sa pagsusuri sa punong tanggapan ng Tianyu Angong. Umaga. Si Yang Lingshen ay handang mamatay. Kailangan nating maghiganti para kay Ginoong Xiao Jijun. Sa itaas ng Suanshao ng Tianyu Angong, masyado kang mapaghinala at nagtatangkang mamatay. Maging mahinahon ka muna bago makarating sa Tianyuan Palace. Kung magdulot ka ng gulo, diretso kitang itatapon. Nandito na kayong lahat, di ba? May darating na elder mula sa panlabas na sekta para mga siwa sa pagsusulit. Nakapasok ako. Akala ko makakapasa ako sa pagkakataong ito. Han Ruoxu. Si Han Ruoxu, 15 taong gulang. Ikalimang antas ang talento. Unang level ng Mingxuan Realm, pasado ang lakas.
Isang Yang Lingchen. Si Yang Lingchen, 15 taong gulang, unang level ng Mingsuan Realm ang lakas. Ikawalong antas ang talento. Tapos na ang unang yugto ng pagsusulit. Mananatili ang mga nakapasa. Uwi ang mga hindi nakapasa. Bukas ng umaga, isasagawa ang ikalawang pagsusuri. Pagsusuri sa Tower of Pressure. Nandyan na ang Tower of Pressure. Lahat ng apoy ay magsisimulang umakyat sa Tor. Ang unang 2,000 makakaabot sa tuktok ng Tor ay magiging mga disipulo ng panlabas na pinto ng Tianyuan Palace. Ang iba ay direktang natanggal. Nagsimula na ang pagsusuri. Binabati kayo, kayo ay pantay na ika. Matagumpay na na-promote bilang mga disipulo ng Tianyu Angong. Bata, mag-ingat ka sa akin. Huwag mo na akong muling makatagpo. Sa labas, bata, ibigay mo na ang bagong disipulo na regalo. Sa hinaharap, kami ng Teacher Society ang bahala sa iyo sa lugar na ito. Tinitiyak naming magiging ligtas ka. Bingi ka ba, bata? Ibigay mo ang bagong package ng mga disipulo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Ha ha ha. Lumayas ka. Bata, ang taas ng lipad mo ah. Mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Hindi mo talaga alam kung gaano kalakas ang kalaban mo. Ibigay niyo lahat ng espiritual na bato sa akin. Kung hindi, babaliin ko ang mga paan niyo. Hoy, huwag kang sobra. Alam mo ba kung sino ang nagpoprotekta sa amin dito sa Tijergang? Ang boss namin ay si Senior Chen Ming. Lumayas ka. Huwag ka nang bumalik dito para mangolekta ng protection fee. Sisirain kita. Ito na ang sinasabing espiritual na bato. Dapat ay sapat ito para makalagpas ako. Ikalawang antas ng muling kaalaman. Ang bilis naman magamit ng espiritual na batong ito. Aba! Ikaw ang bumugbog sa mga tao ng batang ito. Ano kung ako ang gumawa nito? Lumuhod ka at ibigay ang espiritual na bato. Sampalin mo ang sarili mo ng 100 beses. Ganito na lang ang usapan. Ah! Maliit na salot, hinahanap mo ang kamatayan. Bumibigay ka sa ganitong laban. Ah!
Shikshong Chenming, ayos ka lang ba? Buwis buhay, sabihin mo sa akin ngayon. May problema ka ba? Yang Lingchen, patay ka na. Tulungan niyo ako. May mga Shikshong at Shidiba mula sa Tianyuan Palace. Naku, ang babaeng ito ay sobrang malupit. Niloko niya ako para ayusin ang gulo niya. Tumigil ka, ako ang unang nakakita sa Magic Armored Lizard na ito. At ako rin ang unang nakasakit sa kanya. Kaya nagkaroon ka ng pagkakataong patayin siya. Kaya dapat sa akin mapunta ang demon pill na ito. Batang walang hiya. Kung hindi, ipapahiya kita sa labas ng Tianyuan Palace. Ah! Bata, patay ka na. Alam mo ba kung sino ako? Maniwala ka, kaya kitang patayin dito mismo. Ang tapang mo. Nangangahas kang saktan ang kapatid ni Li Tianxing. Kuya, tulungan mo ako. Bata, bitawan mo ang kapatid kong babae. Kung hindi, wawasakin ko ang buong angkan mo. Hindi mo ba ako tatanungin kung bakit ko siya nasaktan? Hindi na kailangan. Bitawan mo na ang kapatid kong babae. Putulin mo ang isang braso mo. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Nailigtas ko ang buhay ng kapatid mo. Siyang nagbigay ng kabutihan ngunit nagbalik ng sama ng loob. Nais pa niyang agawin ang aking demonyong Dan. Kung nais mong iligtas ang iyong kapatid na babae, ihagis mo ang iyong imbakan dito. Tigil, ibibigay ko sa iyo ang imbakan. Kung masaktan mo ang aking kapatid na babae, walang makakapagligtas sa iyo sa Tianyuan Palace. Ngayon, umatras ka ng 100 metro. Saka ko na lang pakakawalan ang kapatid mong babae. Babaeng walang hiya, sana mamatay ka na. Hinahanap mo ang kapahamakan. Kuya, kailangan kong patayin siya. Sinyi, pakawalan mo. Basta't nandyan pa siya sa Tianyuan Palace. Siguradong mahahanap siya, isang simpleng disipulo lang. Feng Shui King, kailangan kong makuha ang halamang suanling na ito. Kung hindi ka pa rin titigil, huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Chen Zhongji, sa ganyang lakas mo, gusto mo pa akong tapatan. Saan mo nakuha ang lakas ng loob? Ang pangit-pangit mo, hindi ka ba nahihiyang lumabas? Ha! Pasensya na kayong dalawa. Ang kayamanang ito ay para sa akin. Ha ha ha. Bastos naman Yakis, huminto ka dyan. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Hindi mo kayang habulin ako, maliit na tigre. Naiinis na ako sa iyo. Bastos naman Yakis, darating ang araw na bubroken ko ang mga binti mo. Oh, buti na lang at hindi sumunod ang maliit na tigre. Ika-4 na antas ng Mingsuan. Sa wakas, nahuli ko rin ang mabangis na tao na ito. Hay, hindi ba't ito ang magandang mukha at talino? Nang kaibig-ibig at mabait na si Feng Shui King. Hindi ko alam kung bakit mo ako pinigilan. Ibigay mo ang Xuanling Ginseng. O kaya't puputulin ko ang iyong mga binti. Wala akong makain kagabi. Kaya't kinuha ko ito bilang merienda. Gagawin kitang wala. Wala kang paraan para masira ang aking hita. Bastos na salarin, subukan mo ulit. Bastos at walang hiya ang salarin. Mababa. Anong masasabi mo, maliit na tigre? Bastos na salarin, kung may lakas ka, patayin mo ako. Kung hindi, tiyak na ibebenta kita sa isang piggery. Maniwala ka o hindi, ibubuhos kita sa puno. Subukan mo kung may lakas ka. Suwael, anong balak mo? Wala, gusto lang kitang bigyan ng foot massage. Itigil mo yan. Tigil na, hindi ko na kaya. Ngayon alam mo na ang pagkakamali mo. Mali na, pakiusap, patawarin mo na ako. Ayos ka lang ba?
Yang Lingshen, bastos na tao. Hintayin mo ako. Dahil sa mga materyales na ito, hindi na ako mag-aalala sa mga elixir at kontribusyon. Haha, talagang hindi ako basta-basta, isa akong pambihirang nilalang. Sa unang subok pa lang, nakagawa na ako ng pinakamataas na uri ng Mingsuandan. Isang mataas na antas ng ambag o 30 piraso. Isang mababang uri ng Spirit Stone. Bata, ito ang isa 0 Spirit Stones. Bibilhin ko lahat ng mga gamot mo. Parang may malubha kang sakit. Bata, gusto mo bang mamatay? Sakit. Kung may mangyari sa kanya, ako ang sasalo. Alam mo ba kung sino ako? Alam ko, ikaw ang aking mahal na apo. Pinagsasabihan mo ang lolo mo. Nagpapakaastig ka. Sino ang tinatawag mong bastardo? Kung bibili ka, bilisan mo, baka mamiss mo. Hindi na siya darating ngayon. Aking kuya Lingshen. Bakit ka nagtitinda dito? Sino siya, Suiking? Siya ang aking kasintahan, si Yang Lingshen. Napakabobo ng panlasa. Pumili ng isang walang silbi sa antas na Mingxuan apa. Huwag mo na siyang pansinin, para hindi magpakasenti. Mga bagay na hindi alam ang buhay at kamatayan. Sino ang hindi alam ang buhay at kamatayan? Sino ang walang silbi? Umuwi ka na, Suiking. Baka talagang gusto mo ako, ha? Nakakabaliw bang gusto kita? Masarap ba ang mabahong tofu? Masarap ba? Alam mo bang mali ka? Maganda ba ako? Mali. Feng Suiking, maghintay ka sa akin. Magsasagawa ako ng hakbang laban sa iyo. Malaking laban sa labas. Itong batang ito, nasa ika-4 na antas ng Mingxuan, nagbibiro ka ba? Magsimula ka ng umalis. Bumili ng panalo ni Yang Lingshen, 1 sa 20. Bumili ng panalo ni Chang Wei, 20 sa 1. Bumili ako ng panalo para sa sarili ko. 10,000 kontribusyon. Ayos, Yang Lingshen. Mula ngayon, ikaw na ang kapatid ko, si Ouyang Ming. Laban lang. Naniniwala ako sa'yo. Nagsisimula na ang laban. $2,000,000 halaga ng ambag. Is-transfer mo na. Kapatid. Grabe ka naman, sobra ka namang manloko. Kapatid, pwede bang sabihin mo na lang? Ano ba talaga ang tunay mong lakas? Walang kalaban sa ilalim ng ika-9 na antas na Mingxuanjing. Sandali lang. Bakit ngayon ka lang humihingi ng tawad? Hindi mo ba naiisip na huli na? Hindi pa nga nagsimula ang elder ng batas, di ba? Alam mo bang ang ganitong asal ay isang provokasyon sa elder? Walang intensyon si Elder Liu na provokahin ka, alam mo ba? Walang problema, simulan nyo na. Bata, hindi ka ba nag-iisip na umakyat sa laban? Kung umalis ka sa sekta, ano ang kaibahan sa pagpasok sa kamatayan?
Sa wakas, natagpuan din kita. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Ngayon, tiyak na mamamatay ka. Kuya, huwag siyang patayin. Sirain mo ang kanyang dantayan. Kailangan ko siyang itali. Iiwan ko siya sa tabi ko bilang aso kong alaga. Gaano ka nakatagal hindi nakakakita ng lalaki? Bakit ganyan ka tumingin sa akin? Sino ka para harangin ako? Isa ka lang na disipulo ng panloob na sekta. Pumunta ka dito para pahirapan ang disipulo ng panlabas na sekta. Hindi mo ba nahihiya? Li Tianxing, hindi ba't umaasa ka lang na mas matagal akong nag-aral kaysa sayo? Kaya ka nagiging ganito kaabang-abang. Kung lalaki ka talaga, 2 buwan mo lang ngayon, diretso tayong sa Death Arena. Kaya mo ba? Ate yan yun. Sa tingin ko, hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na tanggapin ang hamon niyang Lingshen. Ate yan yun, narinig ko na ang mga lalaking takot ay maliit ang puso. Hindi ko alam kung totoo nga ba. Baka nga totoo. Sige, tinatanggap ko ang hamon mo. Kung hindi, baka isipin ng iba na natatakot ako sa'yo. Bilang isang panlabas na disipulo, bibigyan kita ng 2 buwan pa para mabuhay. Maraming salamat sa inyong dalawa, mga magagandang babae, sa pagliligtas sa akin. Isang pasasalamat lang ay sapat na. Kung ganoon, paano kung imbitahan ko kayong dalawa na kumain? Hindi ba't sinasabi sa libro na ang bayani ay nagliligtas ng magandang babae? Karaniwan, ang magandang babae ay magbibigay ng sarili niya, di ba? Bakit kami, 2 magagandang babae, ang nagligtas sa iyo? At ikaw ay nagbigay lang sa amin ng pagkain? Kung ganon, ako na lang ang mag-aalay ng sarili ko. Sana nga. Sige, dalhin mo kami sa pagkain. Pero dapat ikaw ang magluto. Ayos. Ay naku, dahan-dahan lang. Salamat sa inyong dalawa sa pagligtas sa akin kanina. Hindi ko pa naitanong ang mga pangalan ng 2 magaganda. Ako si Lin Yuru. Ang magandang ito ay si Ling Yan Yun. Kailangan mong pasalamatan si Yan Yun Jai ng mabuti. Kaninang kausap lang si Ate Yan Yun ang nagligtas sa'yo. Muli, maraming salamat kay Yan Ling sa kanyang buhay na nagligtas sa akin. Walang anuman. Sa totoo lang, kailangan din kita para sa isang bagay. May kailangan ka sa akin. Yang Lingshen, nasa ika-4 na antas ka ng Mysterious Realm. Bakit ang lakas mo? Dahil genius ako. Paano mo naman na-offend si Li Tianxing? Kung gusto mo talagang marinig, sasabihin ko na ang nangyari. Paano nagkaroon ng ganitong babaeng walang utang na loob? Kapag nakita ko siya muli, tiyak na pupunitin ko ang kanyang bibig. Kanina, sinabi ni Genli, Ling na may kailangan akong tulungan. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Simula ngayon, magpanggap kang ikaw ang lalaki ko, si Ling Yan Yun. Kailangan kita. Sa loob ng 1 taon, kailangan mong maging unang banal na anak ng sekta. Magagawa mo ba? Miss Ling, walang problema sa pagpapanggap bilang lalaki mo. Pero sa loob ng 1 taon, maging unang banal na anak. Naghihinala ka ba? Maganda ba? Maging kalmado ka, Yanli. Ling, ikaw ang nag-alis nito. Wala akong kinalaman dito. Nakakuha ka na nga ng mura. Kaya mo bang gawin ito ngayon? Siguradong kaya. Kailangan mong makuha ang unang pwesto sa malaking laban. Sa oras na iyon, i-anunsyo ko ang ating relasyon. Mayroon akong isang kahilingan. Sabihin mo, kung magiging unang banal na anak ako, kailangan mong maging aking babae. CJ, ayos. Nakuha ko na ang unang banal na anak. Ika-5 antas ng Mingsuan. Tuktok ng ika-6 na antas. Maganda. Walang iba kundi ako ang unang sa labas na paligsahan. Narinig ko na si Yang Lingshen ay nanalo ng mahigit 80 na laban gamit ang isang tungkod. Nagsisisi ako na hindi ko siya tinayaan na manalo. Yung si Feng Shui King ay medyo malakas din.
Huhulaan ko, siya ang mananalo sa laban. Binabati ko kayong dalawa sa pagpasok sa finals. Ngayon, kailangan ninyong paghiwalayin ang panalo at talo. Ang mananalo ay unang pwesto. Ang matatalo ay pangalawa. Nagsisimula na ang laban ngayon. Bastos na tao, pinapayuhan kita na sumuko na. Kung hindi, delikado ang buhay mo. Ginoong Feng, mas mabuti pang i-wrap mo ng maayos ang damit mo. Kung hindi, baka mag-iwan ako ng malalaking pulang marka sa puwit mo. Ikaw. Bastos na tao, hanggang kailan mo gustong yakapin ako? Gusto kong yakapin ka ng walang hanggan. Hanggang sa maglaho ang mundo. At ang mga bituin ay bumagsak. Baho, walang hiya. Baho, natutulog. Hindi mo ba akalain na sa ganitong luma at nakagawian na paraan, ay madali mo akong makukuha? Yung Ginoong Feng, ayon sa kasunduan, wala namang masama kung yayakapin kita ng kaunti, di ba? Kaya gusto mo ba ako? Gusto ko. Ano ang gusto mo sa akin? Ang ganda mo. Napaka-cute at may personalidad. Magaling ka rin. Lahat ng ito ay gusto ko. Bastos na hangal. Ano sa tingin mo ang nakikita ko sa iyo? Parang wala nang magandang katangian ang talento. Huwag mo akong patawanin. Ipinapahayag ko ang unang pwesto sa labas na kompetisyon, si Yang Lingshen. Ikalawang pwesto, si Feng Suiqing. Ang tatlong nangungunang kalahok ay magkakaroon ng pribilehiyo na makapasok sa loob ng maaga. Narinig mo na ba? Inanunsyo ng banal na babae ng usok at ulap. Yung si Yang Lingshen na nanalo sa labas na kompetisyon. Siya ang kanyang kasintahan. Bakit si Senior Ling ay nandyan? Anong background ng batang iyon? Mukhang magiging masaya ito. Guro, dinala ni Yang Lingshen. Maaari ka nang bumaba. Aking guro, si Yang Lingshen ay bumabati sa Panginoon ng palasyo. Simula ngayon, si Yang Lingshen. Ikaw na ang disipulo ng aking palasyo. Mayroon ka bang opinyon? Wala akong opinyon. Disipulo si Yang Lingshen. Nagmamalaki akong bumati sa aking guro. Lumapit ka, hayaan mong masilayan kita ng mabuti. Itataas mo ang iyong ulo. Talagang gwapo siya. Ito ang Tenyuan's Word Manual. Dalhin mo at pag-aralan mo ito. Kung hindi mo ito matutunan sa loob ng isang buwan, magpapataw ako ng parusa. Maraming salamat, Guro. Irurutan ni Yuro ang tirahan ni Chen Er sa Kiyun Pavilion. Huwag munang ipagsabi ang pagtanggap ko kay Chen Er bilang alagad. Lahat, bumaba na kayo. Opo, Guro. Yang Lingshen, sigurado ka bang tatanggapin mo ang laban sa buhay at kamatayan kay Li Tianxing? Malaki ang agwat ng inyong mga kakayahan. Sigurado, salamat sa paalala, Guro. CZU Digant Diwei KFC. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon, maliit na bastardo. Mamatay ka, mas mabuti pang kumbinsihin mo ang kapatid mo. Kung hindi, ikaw ang iiyak mamaya. Naghahanap ng gulo. Kapatid, lumuhod ka. Sampalin ang sarili ng 100 beses. At sumigaw na ikaw ay isang mababang tao. Palalayain ko si Li Tianxing. Yang Lingshen, mas mabuti pang iwanan mo ang kapatid ko. Ang kapatid ko ay disipulo ng mataas na matanda ng Tianzuanzong. Lumuhod ka sa akin, kapatid. Ako ay isang mababang tao. Ako ay isang mababang tao. Sinyi, itigil mo na. Kapatid, kailangan mong alagaan ang iyong sarili mula ngayon. Huwag maghiganti. Yang Lingshen, papatayin kita. Nakaluhod na ako. Bakit kailangan mo pang patayin ang kapatid ko? Kung may dapat sisihin, sarili mo lang ang dapat sisihin. Nais ko sanang iligtas ka. Ngunit tinabunan mo ang kabutihan sa galit. Gusto mo pang agawin ang aking demonyong Dan. Pati naisip kong patayin ako. Yang Lingshen, kailangan kitang iparanas ang mas masahol pa sa kamatayan. Ang kapal ng mukha ng Yang Lingshen na naglakas loob na patayin ang aking disipulo. Guro,
Si Junior Brother Lee ay nakipaglaban kay Shasha sa arena. Mahirap din para sa atin na direktang gumanti. Bantayan mo siya para sa akin. Kapag umalis siya sa Tianyuan Palace, patayin mo siya para sa akin. Nasa ikasyam na antas na ng Mingsuan Realm. Magaling ang pagkakasanay mo. Ang disipulo na si Yang Lingshen ay bumabati sa kanyang guro. Sa loob lang ng ilang araw, naabot mo na agad ang mataas na antas ng Tianyuan Sword Manual. Hindi ka talaga nagpapahuli bilang pinili kong lalaking disipulo. Lahat ay dahil sa mahusay na pagtuturo ng guro. Dahil dito, nagkaroon ang disipulo ng ganitong bilis ng pag-unlad. Medyo pagod na ako, Chen. Baka gusto mong ipan-message ko kayo. Alaynan. Nervyoso ka. Medyo nakakatakot ba ako? Dahil ang guro ay talagang napakaganda. Kaya medyo kinakabahan ang disipo. Paano naman kung ikumpara kina Ling Yanjun at Feng Shui King? Siyempre, si Master pa rin ang pinakamaganda. Magaling ang pamamaraan mo. Saan mo natutunan yan? Sa Emperador Club. Ano ang lugar na Emperador Club? Isang lugar na espesyal para sa serbisyo ng masahe at hilot. Magaling ang pagmamasahe mo. Madalas na akong pupunta rito mula ngayon. Hindi naman ako para sa pagmamasahe lang. Sa wakas, naabot ko na ang rurok ng ikasyam na antas ng Mingsuan Realm. Hindi na sayang ang 7 araw ng pagsasanay. Ngayon, panahon na para lumabas at mag-ensayo sa labas. Makinig kayong lahat. Malapit nang magbukas ang mga labi. Pagpasok, mag-ingat sa mga tao mula sa ibang sekta. Huwag maging pabaya at mawala ang buhay. Naiintindihan ng disipulo. Bukas na ang mga labi. Pumasok na tayong lahat. Kailangan mamatay ang kalahating tao sa labanan bago muling bumukas ang daan. Sige, mag-imbestiga muna tayo. Bata, sa pagkakataong ito, swerte ka. Pero dito sa sinaunang guho na ito, hindi ako naniniwalang hindi kita mahuli. Lahat, lumapit isa-isa at subukang bunutin ang espada. Kung sino man ang makabunot ng espadang ito, malaking gantimpala ang ibibigay ko. Isang makapangyarihang sandata. Anong pangalan mo? Bakit hindi pa kita nakita noon? Ako ay bagong disipulo. Subukan mo na. Tama nga, hindi kaya. Dalhin mo ito. Pasensya na. Bata, hinahanap mo ang kamatayan. Buwisit na bata, hindi ka makakatakas. Gusto kong durugin ka sa maraming piraso. Alam ko namang gwapo ako, bruha ka. Pero hindi mo naman kailangang habulin ako ng ganito kagrabe. Miss, pwede namang pag-usapan ng maayos. Ibabalik ko na sa'yo ang espada na ito. Pwede mo ba akong palayain? Sabihin mo sa akin, anong klaseng kamatayan ang gusto mo? Pwede ba talagang pumili ng paraan ng kamatayan? Binigyan kita ng awa ng ginang na ito, ng isang pagpipilian. Sige, sabihin mo, gusto kong mamatay sa sarap. Walang pakialam sa sarili. Ginoong Dragon, lahat ng ito ay gawa ng babaeng ito. Patayin mo na siya. Mauna na ako. Miss, kailangan muna nating magtulungan para patayin ang hayop na to. Doon lang tayo magkakaroon ng pag-asang mabuhay. Paano ko malalaman na hindi ka biglang tatakbo? Ipinapangako ko sa ngalan ng aking dangal. Hoy bata, natatakot ang hayop na to sa espada mo. Ibigay mo sa akin ang espada mo. Ako ang papatay sa kanya. Salo!
Hayop ka, magpapakamatayan na ako laban sa'yo. Naku, may lason. Hindi lang hindi kayang pigilan ng tubig na to ang lason ng halimaw. Lalo pa nitong pinapalala ang bisa ng lason. Hoy, batang bastos. Anong balak mo? Bitawan mo ako, alam mo ba kung sino ako? Kung lalapitan mo ako, wala ni isa sa buong Nansaw ang makakapagligtas sa'yo. Ah! Hayop ka, siguradong pagdudusahan mo ito puputol-putulin kita. Ha! Ang lakas ko! Grabe, dahil sa pagpatay ko sa halimaw na isda, nag-evolve ako. Mukhang gantimpala ito sa pagtapos ko ng lihim na misyon. Feng Shui King, basta't pumayag ka na maging akin. Palalayain kita. Sa itsura mong ganyan, parang ayaw ko na. Hindi ka nakikinig sa magandang alok, kaya't parusa ang darating. Umalis ka dito. Saan ka nagmula, batang masama? Bata kang walang modo. Ako ang iyong ama. Maliit na bastardo, sa susunod na makikita ko kayo. Tiyak na kukunin ko ang buhay ninyo. Nagtayo ng hadlang na balon. Dapat hindi na sila makakasunod. Suway na tao, buti na lang nandito ka. Kung hindi, hindi mo na ako makikita muli. Hindi ka pinapayagang lumabas mag-isa para mag-practice. Sasamahan kita kahit saan ka man pumunta mula ngayon. Bastos ka, anong balak mong gawin? Bastos ka, dahil sa'yo na magaang mga labi ko. Tanga! Tara na, kailangan na nating umuwi. Mga kasama, ang depensa ng pangunahing gate. Matagal na tayong nagbabantay dito. Wala pa ring makakabuta sa depensa. Sino sa mga magagaling dito ang gustong sumubo? Kung sino man ang makakabasag sa malaking formation na ito, papayagan ko siyang unang pumasok sa bulwagan. Sumunod ka sa akin, dadalhin kita para basagin ang formation. Ang daming tao na hindi nagawa. Kaya mo bang basagin ang formation? Marami pang kayang gawin ang lalaki mo.
Pasaway na bata. Patay ka na ngayon. Halika na. Sige, saktan mo ako. Lihim. Pupunta na ako. Wanshan Xuanru. Ang galing yang Shenlin. Swerte talaga natin, no? Bilisan mo ang pag-iimpake. Sobrang dami ng niebe. Hindi na natin kayang ipunin. Magpakatatag na lang tayo sa gatas ng langit. Kung gaano karami ang maipaproseso, ayos na iyon. Ikaw. Bakit ka naghubad ng damit? Wala na akong ibang damit na maisusuot. Isa lang ito. Kung madumihan pa ito, paano tayo lalabas mamaya? Pumasok ka na, huwag mag-aksaya. Ikalawang antas ng Tongsuan Realm. Ikatlong antas ng Tongsuan Realm. Ikaapat na antas ng Tongsuan Realm. Ikaapat na antas ng Tongsuan Realm. Rurok ng ikalimang antas ng Tongsuan Realm. Rurok ng ikalimang antas ng Tongsuan Realm. Ako rin, nasa rurok na ng ikalimang antas. Ikaw talagang manyakis, hindi ka rin pahuli. Suiking, pareho tayong magaling, paano kaya ko? Lesiu, ayoko nga. Sige na, hindi na kita asarin. Kailangan na nating umalis. Lumabas na sila. Matagal na silang nasa loob. Siguradong nasa kanila ang kayamanan. Naghahanap ng kapahamakan. Wang Xuanfeng, mamatay ka na. Ito ay para sa akin at kay Yang Lingshen na nakuhang interes. Aking Dantian. Batang lalaki, pakawalan mo ang aming ginang. Kung hindi, ano ang mangyayari? Kapatid na Yang, siya ay anak ng Pangulo ng Jian Yuanje. Mas mabuting pakawalan mo na siya. Kung hindi, magiging malaking gulo ito. Anak ng Pangulo ng Jian Yuan Pavilion Ayan, Gil. Nangong, baka pwede kitang palayain. Mabait ka. Tanggapin mo na lang na nasaksak ka ng baboy, okay ba? Tumahimik ka. Bilisan mo at alisin mo ang mga puntos ng presyon. Tumahimik ka na. Bata, lumapit ka dito sa akin. Yang Lingshen, may dalawa akong pagpipilian para sa iyo. Bilang kabayaran sa aking mga pinsala. Ginoong Nangong, sabihin mo. Una, putulin ang mga bagay na hindi mo dapat taglayin. Iyan. Ano ang pangalawang pagpipilian? Pangalawa, sumama sa ginang pabalik sa Jian Yuan Pavilion bilang isang asawang lalaki.
Asawang lalaki. Anong ekspresyon yan? Hindi ba't kailangan mong managot sa mga ginawa mo? Kung pupunta ako sa Genuan Pavilion bilang asawang lalaki, sigurado ka bang hindi mo ako bibigatan? Basta't susunod ka. Araw-araw, alagaan mo ako ng mabuti. Siyempre, hindi kita pababayaan. Walang pag-uusap dyan. Kahit sabihin mo pa yan sa iyong ama, hindi ako magiging suki. Tumigil ka. Hindi ba't ang mga ginawa mo ay walang pananagutan? Hindi ka na ba lalaki? Ano ang gusto mong gawin? Mula ngayon, ako na ang lalaki ni Nangong yan. Hindi ako isang inapo. Ako ay lalaki. May malaking problema ang Panginoon. Napatay ng batang ito ang bunso ng pinuno ng Gimen at iba pang mga disipulo mula sa ibang sekta. Patayin mo na, patayin mo na. Hindi naman ito malaking bagay. Yung Panginoon ng palasyo ay, kung sabi kong maliit na bagay na talaga. May opinyon ka ba? Wala akong opinyon. Bukod pa dyan, pinabagsak niya si Wang Xuanfeng. Kaya namatay siya sa labi ng lugar. Anong nangyari sa anak ko? Bastos, anong paraan ang ginamit mo? Anong paraan ang magagamit ko? Isang walang silbi ang apo mo. Madali lang sa akin na pisilin siya tulad ng pagpisil sa langgam. Bastos, naghahanap ka ng gulo. Wang Batian, ang laki ng loob mo. Sino ang may ganang gumalaw sa harap ko? Itigil na ang usaping ito. Lahat, umalis na kayo. Bata, hindi ko akalain na ikaw si Yang Lingshen. Sina Li Tianxing at Wang Xuanfeng, ikaw ang pumatay. Ako ang pumatay. Mga walang muwang na nilalang. May lakas ng loob ka pang pumatay sa mga tao ko. Sino ka para saktan ang lalaki ng prinsesa? Hinahanap mo ang kamatayan. Ang lalaki ng prinsesa ay hindi mo kayang talunin. Kayo'y may napakalaking tapang. Si Ginoong Dongfang ay pamangkin ng punong guro. Tiyak na mamamatay kayo. Ang aking kakayahan. Yang Lingshen, hindi ka dapat mabuhay ng maayos. Suiking, bakit bigla kang naging napakalakas? Nagawa mong talunin si Dongfang Jie na mas mataas pa ang antas sa atin. Naging baboy siya. Kung sabihin kong ako ay galing sa ibang mundo, maniniwala ka ba? May dala kang isang uri ng diwa na hindi nagmumula sa mundong ito. Talaga, galing ako sa isang napakalayong lugar na tinatawag na mundo ng hangin. Nadiskubre ko ito nang hindi sinasadya. Kaya't pinigil ko ang aking kapangyarihan. Naghahangad na muling maranasan ang pakiramdam mula sa mahina patungo sa malakas. Talaga, ano ang iyong kapangyarihan bago ang pagpigil? Sa kabuuan, kung aalisin ko ang pagkakapigil, lalampas ako sa mga batas ng mundong ito. Hindi kayang tiisin ng mundong ito. Tama na, Bastos. Gusto kong matulog kasama ka ngayong gabi. Okay lang ba? Okay lang ba? Bastos, hindi ka ba natulog ng maayos kagabi?
Hindi, sobrang sarap ng tulog ko. Suiking, anong nangyari sa'yo? Bastos. Kung bigla akong umalis isang araw, maaalala mo pa rin ba ako?